Panoorin natin to katawan ni Boying. Bakit tinatago? Kung tigok na. Naku, tigok. Ay, naku Sa wakas din Parang nagkakatotoo yung wish ni Cara David. Na mamatay na sana yung mga kurakot, mga ganit sa kapangyarihan. Panoorin natin, mag-subscribe po tayo. Agent ng Bayan. Hiram tayo ng video. Jonathan Morales po. Mag-subscribe po tayo sa kanya, like and share. Panoorin natin to. Hiram tayo ng video ng kapraso lang. Magandang gabi sa inyong lahat. Shout out sa lahat ng mga Pilipino. Saan mang dako ng mundo. Pag-usapan natin at bigyan ng reaksyon itong kumakalat na balita patungkol pa rin sa di umano'y pagpanaw. Bakit sabik ang netizen sa pagpanaw niya? Kumakalat na balita patungkol sa di umano'y patay na si Ombudsman. Nitong si Jesus Crispin Remulla, yung ombudsman. At mayroong mga nagsasabi na isinugod daw ito sa ospital at mayroon ding mga netizen na nagsasabi na ito ay pumanaw na. At itinatago lamang ang di umano ay bangkay nito upang maiiwas sa tiyak na pangbabas ng mga netizen katulad ng naranasan nitong si Congressman Romeo Acop. Ako ba? Baka namang si Acop nakiusap kay kamatayan na kalawitin si Ombudsman kasi walang kasama si Acop, no? Yan yung talaga nga naman, bakit nga ba, Ang tanong, bakit nga ba sabik na sabik ang mga netizens sa pagpanaw niya? Yun ang isa sa matinding tanong dito. Sinasabi, buhay. Sinasabi, kumakain daw ng sinigang. Sinasabi, naglaro pa raw ng golf. Bakit ang mga netizen, talaga nga naman, antay ng antay doon sa pagkamatay nitong si Boying Remulla. Talagang matindi. Ibang klase Maraming mga pangyayari dito sa ating bansa na kapag ang tao ay nagkakaroon ng mga karamdaman, talaga nga naman, bumabaha yung mga tinatawag na pag-care, di ba? Get well soon, di ba? Yung mga ganun Ngayon, ang mo ngayon, iba. Sabi nga ni Peter Aludino, advance happy condolence. Advance happy condolence sa pamilya ni Remulla. Maraming galit Sa pamilya. Ibang klase. Ibang klase. Ito sabi nga ni Red Wolf meron pang isa. Excited ang taong bayan makitang sunduin na ni Satanas si Remulla. Naku, susunduin ni Satanas si Remulla. Deserve basta mga kawatan at kalaban ng mga Duterte. Boying sunduin ka na raw ni Satanas. Ayop ka, bendalo ka, inam ka. Excited ang taong bayan. Makitang sunduin na ni Satanas si Remulla. Deserve basta mga kawatan at kalaban ng mga Duterte. Grabe ang tawa. Grabe talagang Satanas na sumusundo kay Boying
Ha? Ibang klase kayo, ha? Ibang klase, ha? Ibang klase. Bakit, ha? Bakit ganyan na lang ba, ha? Ang tindi ng galit, ha? Ng taong bayan, partikular ng mga netizens dito kay Boying Rimulya. Ano ba ang ginawa? Ha? Ano ba ang ginawa ng isang Boying Rimulya? Abay, kung matatandaan natin na itong si Boying Rimulya ay noon ay dating kongresista ito di ba? Ng Cavite. At isa sa mga napabalita na di umano ay mayroon ding tinatawag na allocable. Ha? Meron ding tinatawag na allocable na kung di tayo nagkakamali ay hindi bababa sa 2 bilyong pisong allocable. Anak ka ng Boying ka pala, ha? Meron ka palang allocable 2 billion daw. Ayop pa talaga. Grabe talaga kayo. Billion. Para sa kanyang distrito diyan sa lalawigan ng Cavite nung siya ay kasalukuyang kongresista. At ito nga, noong Marcos administration, nung umupo nga itong si Bongbong Marcos, ay ginawa itong Justice Secretary. Ayan. At dahil nga ito ay isang abogado at mayroong kaalaman sa mga sa batas, Abogado at mayroong kaalaman sa mga anumang batas. Siyempre, di ba? Isa na yung bendalo. Upal ka tigas ng mukha mo. Kinuha itong bilang isang Justice Secretary para pamunuan ang iba't ibang sangay ng DOJ. Katulad ng nasa ilalim niya, yung Bureau of Immigration, di ba? Public Attorney's Office, National Bureau of Investigation, di ba? Isa yan, doon sa Witness Protection Program. Ha? Ilan yan, doon sa mga nasa ilalim ng panunungkulan niya, katulad din ng Bureau of Corrections, na kung saan ay isa si Gerald Bantag ang itinuturing na isa sa mga biktima o collateral damage nang umupo itong si Boying Rimulya diyan sa Department of Justice. At maliban pa ron, isa doon sa talagang naging pinagtagis ng bagang ng taong bayan ay yung ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte pagkatapos nitong lumapag sa airport ng NAIA galing sa Hong Kong. Ayan. Kaya itong sinabi Si Tatay Digong nga, dinala sa hig. Hayop talaga ito, alam mo, walang korte sa Pilipinas tong hayop na tong bendalo, tong hayop talaga tong kupal na Boying. Sana sunduin na siya ni Satanas. Kausapin siya ni Akop na kausapin yung kamatayan. Kalawigitin itong hayop nito. sabing tismis na pagpanaw nitong si Rimulya ay talagang samut-sari ang naging reaksyon ng mga netizen. Abay, nagsasabi pa nga ang mga netizen huwag ikahiya ang pagkamatay. Sapagkat ang pagkamatay dapat inilalantad yan at baka mabulok ang bangkay niyan. Di ba? Sabi nga, nung iba, yung bangkay natuluyan. Di ba? Yung bangkay patay na. Di ba? Maraming mga ganun. Kaya nga, patuloy tayong napaisip, ano nga ba ang totoo? Ito bang mukhang ibinabad sa formalin ay muli bang sinaksakan ng formalin?
Hindi natin alam, ha? Hindi natin alam kung itong mukhang formalin na ito ay talaga nga naman kinargahan pa ng formalin. Putang ina, wag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ang pagkaalam ko kasi yung huling interview niya, may sakit yan eh. Bypass sa puso. Tapos pagkatapos ng mga ilang buwan daw, may cancer sa dugo naman. Biro mo, kinakarma na ha, doon sa interview niya. Tapos hindi man lang nagpasalamat na nakadalawang karma siya. Ang sabi pa niya may bukas pa raw. Ayop talaga, no? Ayan, may sabi na may pangatlong karma na ngayon. Kung sakaling nagkatotoong dinala sa hospital yan, ang gusto ko sana yung dalangin ko, unting-unti ipahirapan siya sa sakit niya. Maramdaman niya yung sakit ng cancer na dugo. Hayop ng kupal yan. Naghihirap siya sa sakit niya. Taon nang bilangin sana. Hayop na cancer. Kala niya mabubuhay siya sa cancer. Cancer nga dugo, sabi niya eh. Hayop siya. Iba na nga kulay niya. O panoorin natin to ha, Eddie ng Bayan ha, mag-subscribe po tayo sa kanya, Jonathan Morales. Miram lang tayo ng konting maiksi lang kasi 10 minutes lang ang mga video natin eh. Babu! Babu!